Ang ibig sabihin ng tauhid, ang paniniwala sa kaisahan ni Allah na siya lamang ang nag-iisang Panginoon at siya lamang nagtatangi ng pagiging Diyos, nag-iisang Diyos. At meron siyang magandang pangalan at katangian. Yun ang ibig sabihin ng tauhid. So parang sinasabi, ano ang paniniwala mo sa tauhid? O ano ang akida mo sa tauhid? Ang paniniwala natin sa tauhid ay nag-iisa si Allah sa kanyang Panginoon, sa kanyang pagka-Diyos, meron siyang magandang pangalan at meron magandang katangian. Panginoon, Diyos, pangalan, katangian. Yun ang ibig sabihin ng tauhid. Kapag sinabi na, naniniwala ka ba sa tauhid? Ibig sabihin, naniniwala ka ba na si Allah ay nag-iisa bilang Panginoon, Diyos, may magandang pangalan at magandang katangian? Naniniwala tayo. Lahat ng relihiyon ay naniniwala sa tauhid na si Allah ang Panginoon. At ang tawag sa Arabic ng pagiging Panginoon ni Allah, ang Rububiyya. Ang ibig sabihin ng Panginoon sa Arabic ay Rububiyya. Ibig sabihin ng Panginoon. Lahat ng relihiyon ay naniniwala sa Rububiyya ni Allah Ta'ala, na siya yung Panginoon. Anong sabi ni Allah Ta'ala? Wala in sa'altahum. Pag tinanong mo raw yung ibang relihiyon, man khalaqas samawati wal ard. Sino yung lumikha ng kalangitan pati ng kalupaan? Sasabihin nila na yaqulun Allah, si Allah Ta'ala ang lumikha. Dapat nyo malaman yung pinagkaiba ng salitang Panginoon pati Diyos. Ang Panginoon sa Arabic ang Rububiyya. Ang ibig sabihin ng Panginoon o Rububiyya, ito yung Tauhidullahi bi'af'ali. Ito yung naniniwala ka na si Allah ay nag-iisang Panginoon sa kanyang mga gawain. Gawain ni Allah. So bilang Panginoon siya, ano ang gawain ng Panginoon? Di ba lumilikha? Ano pang gawain ng Panginoon? Nagbibigay ng biyaya sa atin. Ano pa? Siya yung hari ng lahat. Panginoon siya eh. Siya rin yung nagbigay ng buhay, ng kamatayan. Lahat ng gawain. Ang tawag dito ay Panginoon o Rububiyya sa Arabic. So, lahat ng relihiyon ay naniniwala na si Allah Ta'ala ang Panginoon o nasa Kanya ang Rububiyya. Punta tayo sa ikalawa sa tinatawag na Diyos. Ang ibig sabihin ng Diyos sa Arabic ay uluhiyya. Ang ibig sabihin ng pagka-Diyos dito, ng ibig sabihin ng tauhid ng uluhiyya, ay siya yung sinasamba. Siya yung sinasamba, karapat dapat na sambahin. Nakuha ninyo? Halimbawa ng ginagawa natin ng pagsamba, yung sala, di ba? Ano pa? Mag-fasting ka, di ba? So yung ginagawa mong pagsamba, para kay Allah, ang tawag dyan, yan yung pagiging Diyos ni Allah sa'yo. Nakuha ninyo? Yung Panginoon, yung gawain ni Allah. Yung Diyos, yung gawain mo para kay Allah. Siya yung Diyos mo. Ibig sabihin, lahat ng ginagawang pagsamba, binibigay mo sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng uluhiyya. Nakuha ninyo? So, halimbawa pa ng uluhiyya. Yung sadaka, yung zakat, yung hajj, lahat ng ginagawa mong pagsamba ay tawag yan yung tauhid mo kay Allah na uluhiyya. O yan ang tinatawag sa madaling salita na ibada, pagsamba. Pag tinanong mo ang Kristiyano, di ba? Sino ang Diyos mo? Sino yung Panginoon? Sabi niya si Jesus. Di ba? Okay, sige. Halimbawa, hindi mo pa alam ang pinagkaiba ng Panginoon pati Diyos. Tanong mo yung Kristiyano, halimbawa, sino ang Panginoon mo? Sabi niya si Jesus. Di ba? Okay. Ngayon, tanong mo siya, sino lumikha ng langit at lupa? Sasabihin ba niya si Jesus? Kasi kung sabi niya si Jesus, anong nauna? Langit, lupa o si Jesus? Di ba? Ang sabihin niya, yung langit pati lupa. Ngayon, sino lumikha sa langit pati sa lupa? Hindi na sabihin si Jesus. Kasi si Jesus, nauna pa yung langit, pati yung lupa, bago pinanganak si Jesus. Di ba? Ngayon, sino sasabihin niya? Ay, ang Panginoon, ang Diyos Ama. Di ba? Ang tinutukoy nilang Diyos Ama doon ay ang Allahu Ta'ala ng Panginoon. Ang Rububiyya. Pero hindi natin pwedeng tanggapin ang pagtawag nilang Diyos Ama doon kasi sila lang yung nagtawag doon. Kaya nga dito sa tauhid natin may magandang pangalan at katangian. Dapat si Allah Ta'ala lamang ang magtatawag sa Kanya kung ano yung pangalan niya. Walang karapatan ang tao magtawag sa Allah kung ano yung gusto ng tao. Nung tinawag nila si Allah Ta'ala ang Panginoon Diyos Ama, hindi natin tatanggapin yun. Pero ang tinutukoy nila doon ng Panginoon na lumikha sa kalangitan at sa lupa at lahat ay si Allah Ta'ala. Ayun ang tinatawag na Rububiyya o Panginoon. Ibig sabihin, aminado sila na hindi si Jesus ang lumikha ng kalangitan pati ng lupa, kundi si Allah Ta'ala. Tama? Ngayon, tanongin mo halimbawa yung Hudyo o yung Buddhism. Si Buddha ba ang lumikha ng mundo? O sabihin nila, sinamba niyo si Buddha. Si Buddha ba lumikha ng mundo? Sabihin, hindi. Sasabihin nila, si God o si Lord. Di ba?
So, ang rububiyya dito, babalik sa kanilang pagkatao ng lumikha ng kalangitan, pati ng lahat na nilalang ang Allahu Ta'ala, yung Lord na sasabihin nila. Di ba? So, ibig sabihin, lahat ng reliyon naniniwala sa rububiyya. Pero nung sinamba ng Buddhism si Buddha, sinamba ng Kristiyano si Jesus, saan sila nagkamali? Sa rububiyya, sa uluhiyya? Sa uluhiyya. Kasi ang uluhiyya, ang pagsamba kay Allah. Naniwala sila na si Allah lumikha ang Panginoon, pero ang uluhiyya nila binigay niya sa mga Diyos-Diyosa na sinamba nila. Nakuha ninyo? Yun ang pinagkaiba ng rububiyya pati ng uluhiyya. Kaya ang lahat ng ginagawa natin na ibada ng pagsamba, ang itawag yan ay uluhiyya. Para kay Allah Ta'ala. Sinasama mo si Allah Ta'ala, tauhid ng uluhiyya yan. At ang paniniwala mo na siya ang lumikha sa'yo, siya lumikha ng kalangitan, ng lupa, siya nagbigay ng biyaya, siya ang kariyan, siya nakakalat, ang tawag yan tauhid ng rububiyya. Rububiyya, ng Panginoon, ng pagiging Panginoon ni Allah Ta'ala. Nakuha ninyo?